Lagyan nga natin ng konting diskarte versus diploma to. Yan! Diploma o diskarte. Ikaw, ano pipiliin mo, kapatid? Siyempre, derma. Huwag kang matutulog ng 8 hours kung gusto mong masenso sa buhay. Ay, uy! Issue! Issue! Wag ganun, bro! Sorry. Wala pala sa ano yun. Diploma o diskarte. Sa tingin mo, anong pipiliin mo? Di ba recently yung teacher na Napanood mo ba? Anong napanood mo na part? Nung ano sinabi niya? Nagalit eh. Binabayaran kay Emerald eh. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa lamang nararating sa buhay. Andun yung TikTok live sa harap mo eh. Dapat sinunod mo yung fans. Sa Chocolate Hills, boy. Oh. Ay, ano yan, isa yan sa mga parang medyo nakakadismaya din. Sila sa gitna eh, no? Dati nga sa gitna. Wait, di ba ito yung tatlo? 1, 2, 3. Andito sa gitna yung ano. Napakagandang resort sa Bohol at ito ang pinangalan ng The Captain Peak Garden and Resort. Siya sa gitna. Pwede naman igilid mo dun eh, di ba? Para hindi siya masyado nakakaabala sa view. Kay Daddy Taiga. Ilaalala mo na naman Ako ni Sam. Maingat ka. Tandang sora daw sila, Rem. Lapit lang. Lapit lang daw. Uy, hug daw. Ano ka? Uy, pumigil ka tayo. Hug daw. naman ganyan, kapatid. Pwede ba yan yun? Pwede ba i-cut yun? Walang ikakat dito. Bawal mag-cut dito. Sinabi mo yan, panindigan mo yan, gago ka. Ito na naman yung podcast na inaabangan yung lahat. Ilan yung nag-aabang? Wait lang, kasi nung huling podcast natin, ilang views ba? 65 ba? Nakita mo di ba ito na nakaraan? Parang may 69 views yan. Bagay yung number, di ba? 69 views. Tapos Step Bros Hub. Step Bros Hub. Oo. Ano siya, machi-machi. Marami na nag-aabang nito. Alam mo, sabi nga, ang dami nga nang nag-tweet. Ito na naman eh. Sabi niya, uy, namimiss na namin yung podcast na wala namang yung mga pinag-uusapan. By popular demand, kapatid. Tingin naka-hashtag the Step Bros Hub. Yeah, i-hashtag niyo. Ako po yung pang 60-second view. Sana po may kami, may next episode pa po kami mapanood. Kaya nga, alam mo kasi, boy, naging busy kasi, ako kasi. Kamusta ka naman ba? Ano ba mga... Ayan, oo nga, yan ang pinakamahalagang tanong eh. Kamusta na tayo? Diba? Ako, okay lang naman. May mga konting pinagkakabisihan din. At saka, siyempre, bilang isang 30-year-old man, marami na tayong natanda na tayo eh. Diba? Oy. Ako, Palapit na. Pa-senior na tayo. Kapatid. yun nga. Totoo lang. Diba? Mamaya natin pag-usapan yan. Pero, ayun na nga, bilang isang 30-year-old man, marami na rin tayong mga nare-realize at self-reflection kung tawagin. Para... Wala eh. Ganun talaga. Hindi na tayo paano eh. Oo, hindi na paurong eh. Paurong, Hindi talaga tayo paabante na. Abante talaga. Wala. Kasi ngayon, ako naman, busy ako dun sa mga, alam mo na, games. Wala eh. Yan, Na, oo. pinipilit natin sumabay sa mga kabataan. Oo, young at heart. Yan, di ba? Isa rin, may games din ako. Oo, yan. Ganyan, may mga Mahilig tayo games sa din mga ako. games eh. Kasi naging busy ako, boy, kaka-TikTok. Yan. Naging busy ako kaka-TikTok, boy. Ang daming mga distractions sa social media, boy. Alam mo Minsan na, kasi ang sarap mag-TikTok eh, di ba? Oo. Lalo na kapag yung algorithm kasi automatic sa TikTok papabor sa'yo eh. Halimbawa Oo. pagka meron kang isang hinart dyan na mga stoic principles, ganyan. Mm-mm. Mga, dark psychology. Sunod-sunod na yun, kapatid. Dire-diretso na yun. wala na. Lalo na pag- Hindi mo na mapipigilan yun. Pag nag-search ka ng, kunyari, mga funniest dog moments, yan, puro aso nilalabas yung mga Aso-aso na yun. Oo, tapos ngayon, wait, susubukan ka ng TikTok niyan, di ba? Nag-search ka ng dog funniest moments. Medyo sisingitan nila ng pusa. Yan na yan, boy. Hindi Baka gusto mo rin eh. Di ba? Baka gusto mo i-consider, kapatid, di ba? Sisingitan ka ng pusa. Sisito pusa. May konting yung ibang yung kapibara, alam mo Oh. yung kapibara, kapatid. Ano yun, parang ibang ano na yun, di ba? Ibang uri ng... Ngayon, pag
sabi ng TikTok, ay, mukhang ano na, puro ganito na lang papanoorin na. Ngayon, papasakan ka na ng mga issue niyan, pre. Papasakan ka na ng mga issue niyan. Yung mga negative issue. Oo. Parang masyadong good vibes to si Dean ah. Lagyan nga natin ng konting diskarte versus diploma to. Yan. Yan, automatic na yun, maglalabasan na yun. Yung mga pumuputok na issue ngayon. Yan, abot yan. Yan nga. Nangunguna yun ngayon, diskarte o diploma eh. Ikaw, ano pipiliin mo, kapatid? Siyempre, derma. Ay, uy! Issue! Issue! Wag ganun, bro! Sorry. Wala pala sa ano yun. Masyado ka namang hard mo naman. Wala, hindi. Kapatid. Pagkakarinig ko kasi, diskarte o derma. Diploma pala, tapos mali. Pero kidding aside, napapanood ko yan recently, yung si diskarte versus diploma. Hindi, wag na lang natin banggitin kung sino yung... Alam naman nila yun. Kasi hindi naman tayo, baka sabihin sino ba itong mga to? Hindi naman mga mayayaman itong mga to Asan yung credibility nyo? Gagawin. Oo, Baka hanapan tayo ng resibo, Dre. Yeah, Di ba yun yung mga yun yung mga issue na pagka nagsalita ka dyan, kailangan meron kang resibo na pang Sino to mga cloud chasers na to? Yan, co-chasers. Pero Diba? yun talaga sa totoo lang guys, ito talaga yung topic namin ngayon. Gusto naming sumausaw kahit papaano dun sa mga issue na kinakaharap natin ngayon sa mga araw-araw na buhay. Kasi, Ano ba po yung mga nangyayari ngayon? Ano ba? di ba recently yung teacher na Oo. medyo ayun, medyo gusto ko yung topic na yun, kapatid. Pero sige, mamaya Hindi yun, sige. Yung teacher na kasi nga meron schoolmate natin, nag-post siya, pinost niya yung shinare niya yun. Ewan ko lang kung nakita mo yun, pre, kung sino siya. Pero, Hindi ko nakita yung isang buong video nun pero may napanood ako ng isang commentary video na pina-flash niya yung kung paano yung oo the way nga, na yung nagalit. yung teacher nga na yun, bale, hindi, nang shinare nga nung isang schoolmate natin, parang mga taga-Elpens, mga taga Las Piñas East represent, sabi, anong masasabi nyo dito? Ngayon, napa-comment ako. Sabi ko, naalala ko tuloy yung teacher ko dyan na pagpasok pa lang, in the name of the Father. Pagpasok pa lang alam ko, kilala mo yun, pre. Pagpasok pa lang dun sa, sa room, yun agad ang bungad. Sabi Hindi ko, ko matandaan, kapatid, kung mayroong gano'n na hindi ko na matandaan. hindi, parang, ang kasi doon, yung pinopoint, nung nagsasalita na, napanood mo ba? Anong napanood mo na part? Nung sinabi niya? Ano sinabi niya? Yung sinasabihan niya yung mga estudyante niya na wala pa nga kayo nararating. Oo. Ganun, di ba? Yung mga Hindi ganun ako, pa. parang hindi ako Hindi nyo kami dito. Basta yung binabayaran kay Emerald Oo, meron pa abot sa board. Di pa board subukan exam. nyo mag-board exam. Yan, Hindi pa yan. kayo makapasay. Di ba yung mga ganun? Ano pa nga siya, nagbakal siya ng konti kasi parang nagdadalawang isip siya, boy, kung itutuloy niya yung sasabihin niya. Sabi niya, walang mararating sa... Gumanon siya pinigil niya Kaso, parang... Wala eh. Isipin mo, pinipigilan ka na ng TikTok live, hindi mo sinunod. Andun yung TikTok live sa harap mo Dapat sinunod mo yung fans. Ganun lang sana. Mali nga, hindi. Ako, ang reaction ko dyan, yung mga sinasabi niya, boy, sa totoo lang, hindi na bago sa akin. Ako din, sa totoo lang, medyo mas harsh pa nga yung Oo, mga experience diba? ko kung totoo. Hindi na bago. Siguro ang mali lang, ba't kailangan ng alive pa? Mayroong nga teacher na nagsabi. Isa yun, and at the same time, parang masasabi mo ba na ngayong generation na to ay mali ba yun? Di ba? Na, ewan ko, ang hirap timbangin kasi bilang isang nakalagpas na doon sa era na yon na estudyante ka pa, na naranasan mo rin naman na mayroong mga ganong klaseng treatment yung mga teacher talaga. Noon pa. Nung elementary ako, siguro pinakamalala na nun yung pinapipila tayo na yung nakaganon tayo, papaluin ka, ganon. Tapos hindi naman siguro ganong ka-harsh yung mga advisor rin, mga teacher natin. Nung high school ako naka-experience ng medyo harsh treatment ng ng teacher. Medyo tarantado na kasi talaga mga kabataan pag high school na Alam mo naman tayo, di ba? So ako, meron ako na-experience dyan one time na third year high school ako. Yung teacher namin, kamukha talaga ng Mr. Bean, Dre.
kamukha talaga ni Mr. Bean. So, syempre, nung high school, pucha, pag nakita mo yun, di ba, yung mga ganong klaseng mga karakter na imagine mo, matatawa ka na agad. Alam mo yung hindi mo mapigilan yung tawa mo. Hindi ko nga alam kung kasalanan ko pa ba yun o talagang kasalanan na nung, nung imaginative thinking ko na, hindi talaga ako matigil sa katatawa. Tapos meron akong kasama nung katabi ko na parang tropa ko rin ng elementary, hindi ko na banggitin kung sino. Basta kabatch ko rin ng elementary pa. So kaya kami yung first day o second day of school, kami agad yung magkasama dun sa classroom. Tapos putya talaga pag nakita ko yun, ayan na naman si Mr. Bean, sabi namin. Tapos hanggang sa hindi ako matapos katatawa, yung tawa lang ako ng tawa, tapos yumuyuko na ako ng gano'n. Tapos napansin na ako, Dre. Nung napansin na ako ng teacher, alam mo kung anong ginawa ng teacher sa akin? Putya, sinampal ako nung kapatid. Ano, ito? Oo, sinampal ako nun malakas. Yung talagang solid na sampal, hindi yung ganun lang. Sinampal talaga ako ng ganun, may buwelo. Alam mo yung mga naglalabanan sa sa Facebook, yung bubueloan pa ng ganun. Yung ginagano. Tapos may pulbo pa sa kamay. Tapos tatalsik. Diba? Ganun kalakas yung sampal sa akin nung high school ako. Pero eventually nakabawi naman ako doon kasi hindi naman ako, alam mo yun, hindi naman ako bobong estudyante. So eventually, naging okay din siya sa akin kasi nga, may kahit pa paano may alam-alam din ako sa pinagtututuro niya. Yun lang. So meron pa doon may words, yung talagang, kasi ako may pressure ako nung high school kasi lahat ng kapatid ko sa Las Piñas is nag-aral, nagtapos. So may pressure sa akin na kailangan parang ma-surpass ko kung whatever na nila, na legacy nila dun sa school, di ba? Kung si Utol, yung panganay namin kapatid, matalino, magaling maggitara, magaling magkanta, ganyan. Tapos sumunod, yung ate ko, matalino din, ganyan-ganyan. Tapos yung Utol kong sinundan, magaling din sa music, Kemerut, ganyan. Tapos naalala ko noon, merong isang teacher na nagsabi sa akin yan, na pagdating sa akin, parang ang dating, tapos ikaw? Di ba pinaliwalag? Si Francis, ganito. Ganito, ganyan yan. Tapos si ganito, yung ate mo, ganyan-ganyan. Yung kapatid mo, si ganito. Tapos ikaw, ganyan. Patay. Ganun, oo, medyo, medyo, hindi ko na lang siya siguro masyado pinersonal ng mga panahon na yun. Pero may impact siya sa akin eventually na, siyempre, tayo na, parang laging, lagi ka lang nasa anino ng mga utol mo kasi kailangan nasusundan mo sila. Kumbaga yung legacy na iniwan, kailangan, patay, kailangan ganun din. I-maintain Oo, ganun din ako. Bakit? Ako naman yung unang tumugtog sa stage ng Las Piñas Ista. Bakit? Legacy ko yun. Pucha, yung simento doon, may mga ba doon, may ali-alikabok pa ng simento doon. Kami unang tumuntong ni Dean Anderson doon. May doon, boy, pag bumalik ka doon, merong star doon nandun, Matt Amoroso. May star doon. May doon, may tag dito yung... Ano yung tawag yun? Yung... Hall of Shame. Yeah. Hall of Shame. May star doon, may pangalan mo sa gitna. Matt Amoroso. Hall of Shame. Hindi, yun na nga, kumbaga kidding aside, siguro yun ang mali ng mga teacher din minsan yung umabot sa point na siguro may pinagdadaanan sila sa buhay nila ng mga panahon na yun na nila, di ba, na... Ay, yun nga na merong isang teacher din na comment about dun sa video na ang sabi, sa totoo lang, pwede naman talaga natin pagalitan ng gantong klase yung mga estudyante. And ang tagal na nangyayari nito, noon pa. Pero, yung live, yun, doon nagkaroon ng malaking yung problema. Naka-live kasi to pa. Pag naka-live ka at naka-record yung video, habang buhay na yan sa internet, kapatid. Mapapalinya ka na doon kila Mamboy. Sunod na yan. Oo. Mamboy legacy ka na. Putya, ikaw na yung asawa ni Mamboy ngayon. Di ba? Nagkakaroon na nga ng Mamboy, multiverse eh. Ginawa na nga siya ng Mimboy. Yung kunyari, diba? yung teacher mo na sinabi, bigyan natin siya ng 3 clap, pero naka-4 ka. Alam mo, yun yung mga... Kasi yun yung pinasok yung mukha niya na, hindi namin binayaran dito para ganyan-ganyan. Tapos yun yung sa taas na text na, sabi ng teacher niyo, bigyan siya ng 3 clap, pero nag-4 ka. Yung, sumobra ka ng isa. Yan, sumobra ka lang ng isa. Yun, nagsasalita na. Nakita ka ba ng mga blue comment section, boy? Na kunyari, habol yan ng mga commenter sa TikTok, kapatid eh. Antindi. Limestone sa kanila yan pag nakapag-comment sila ng nag-blue Oo. May mga ganun na minsan ang layo eh.
kunyari adobong manok recipe, naka-blue section yun. Nasa ibang, wala namang kinalaman dun sa, pero naka-blue comment. Ang lupit eh. Ano daw, wala namang inalaman. Kaya ngayon, ito, kaka-TikTok mo. Malamang nadaanan mo na yung sa, sa Chocolate Hills Boy. Oh. Ay, ano yan, isa yan sa mga parang medyo nakakadismaya din yung, kasi nga, sa kalikasan. Makakalikasan din akong tao eh. Di Pero ba? parang sa isang banda wala kang magagawa eh, no? Parang wala eh, kailangan mag-progress Oo nung nga, lugar. yung sa Chocolate Hills na ginawan niyang resort, pero hindi Kaya lang, lang saklap kasi nasa gitna eh, no? Tapi nasa gitna. wait, di ba ito yung tatlo? 1, 2, 3. Andito sa gitna yung ano. Doon siya sa gitna. Pwede naman igilid mo doon eh, di ba? Para hindi siya masyado nakakaabala sa view. Eh, Hindi, malay mo naman, doon lang may tubig, Dre. Pag madaling hukayin yung tubig doon. Yung mga ganyan kasi, Dre, parang ano yan eh, di ba? Kaya sabi, pinoprotektahan daw ng DNR yung mga ganyan, yung mga wonders of the world. The Philippines, pinoprotektahan daw yan ng gobyerno. Pero, kasi, nagbibigay ng ano yan eh, nagbibigay ng tax yan, nagbibigay ng ano yan, ng trabaho yan. Parang ano rin eh, napapagbigyan din talaga. Nakakalusot at nakakalusot. Yun, yung mga oo. yan. Oo. Nakita ko din yun eh. Paano Kahit nakalampas? na anong sabihin mo na kailangan nature lover tayo, nature. Alagaan natin yung alagaan natin yung mga lugar na ganyan. Preserve natin. Di ba? Eh kung nagdudusa naman pala yung mga tao doon, tas yun yung way para, di ba? Alam mo yun, may ganung side yun ng story eh, na hindi natin alam kung bakit. Yan yung mga nakikita ko sa ganyan, hindi ko na rin masyadong pinepersonal. Kasi ilang beses na nangyari yan eh, na may sinirang ganito para magkaroon ng ganito. Di ba? Isa na yung yung sa Luneta Park. Yung building sa likod, natatanda mo ba yun? Ay, oo, yung panira na, yung sabi panira. nila, pambansang photo bomber. Oo, Yung- pambansang photobomber. Ang gara nung pagkakakabit. Parang ang awkward nung building. Ba't nandyan yun? Di ba yung pag sa picture, nakita mo siya solo, ganyan, Rizal Park. So, nakikita mo nandun lang sa isang gilid. Namumukod tangi, no? Oo, Dito sa gilid, oh. namumutang Pag siya ano, ng no? ganun. Nakalusot eh, no? Paano kaya yun? Di ba? Nangyayari yun. Wala, isang galit na lang yan sa mga Pilipino. Ano ba ba? Ay, yung ano ba yung kay Daddy Taiga. Pinaalala mo na naman. Wait lang, para dun sa mga itong kasing kay Daddy Taiga, about dun kay Sam, basta yun na yun, alam nyo na yun, na parang na marami silang mga TikTok na magkasama, si Sam and si Daddy Taiga. Then, may isang video na hindi ko lang ba't di ko talaga mapigilang matawa at sinare ko sa kanya na parang sabi ni Daddy Taiga dun kay Sam, ngayon sabi ni Sam, suko ko dyan, ayoko niya, pas ako dyan, boy. Hindi ko na alam, Dre, kung ano sasabihin ko dito. Alam mo, ano yan eh, mapupunta tayo dun sa isang sa isang episode natin eh. Mapapabalik tayo dun sa isang episode natin na lalaki versus babae. Oo nga. Ganun talaga eh. Nakakatawa mang isipin, di ba? Nakakatawang isipin na may mga ganung bagay na. Kasi si Daddy Taiga, kung makikita mo siya, hindi mo siya masabi na putangin na hindi ako guwaping hindi ako guwaping kaya ako sinasabi to pero putangin na Sige. masabi natin talaga putangin na pangit talaga si Daddy Taiga, boy. Oo. Hirap na hirap ka, kapatid, ah. Hirap ako, Parang- kapatid. parang- Kasi parang ayoko maging Ayaw mo 100%, ah. Ayoko masabihan na tangin ang hard mo na mamacho, hindi ka Hindi, naman hindi, pogi, eh. ako muna, ganito kasi. Sige, ikaw ito. Hindi. Ito pogi ito. Hindi, ito yung pinupunto kasi na parang, syempre, ito yung sa akin na, syempre, si Daddy Taiga, dati pang talagang kinagigiliwan yan eh. Kasi nga, yung mga content niya, yung mga pakaldag, yan yung nagpausuboy ng kaldag eh. Uso kasi yan ngayon, kapatid. Yan siguro, unahin nating sabihin yun, na nauuso ngayon yan, yung isang lalaki na social influencer ay kakapitan ng isang chikas sa TikTok or whatever for content at para magkaroon lang sila ng ng followers, 'di ba? So, 'di ba si Daddy Taiga meron siyang 15k o 50k followers sa TikTok, ganun. Tapos etong si babae, kung sino man yung hype niya, hindi ko nga kilala eh. Basta napanood Ako rin hindi ko siya kilala.
Hindi ko rin siya Oo. kilala. Mas kilala ko pa si Kilala Daddy Tiger sa kanya eh. Oo. Tapos ayan na, nag-stitch siya doon. Tapos itong mga netizens, yung mga netizens, syempre, uy, alam po tayo, bubuyuhin, di ba? Kinanginan nyo, wag nyo nga kami pinaglololoko. Puta, Uy, bubuyuhin. Wait. May comment doon. Sa kanya, sabi sa kanya. Nag-ano na ba sila? Basta yun yung word. Sabi doon sa comment. Nag-ano na ba sila? Step bro sub to eh. Di ba? Si butik na ngayon, nag-sex na ba sila? Ayan, ngayon. May Diba? tapos naka-blue, ano yun? Naka-blue comment yun. Blue comment. Tapos ang sagot niya, never. Lahat capital. Di ba? Butik na ngayon, nagpapakita ka ng... Tapos yun pa ang isa eh. Siguro, okay lang naman yun na kumuha ka ng followers dun, makipag-collab ka. Actually, normal yun eh. Di ba? Yung nakikipag-collab, tapos para magkaroon din ng additional Oo. followers yung isa. At the same time, kung yung viewers ng isa ay magustuhan ka rin, di magpa-follow din sila. Yun yung sa'yo, ano, di ba? tinatawag Yun naman nila ang- na ano. Yun naman ang essence ng ano eh. Yun naman ang sense ng pagko-collab, di ba? Pero yung hahaluan mo ng romantic shit, di ba? For the sake lang na puta mag-viral kayo, tapos ganyan yung ginagawa nyo sa tao, pinaglololoko nyo, puta wag naman ganyan, kapatid. Ang kara naman Hindi, yan eh, di ba? Yung abos na sinasabi mo, boy, parang win-win nga yun eh. Win-win na parang, sige, mag-collab tayo. Yung followers mo, baka trip. Oo. Din, di ba, yung followers niya, baka pasok din doon sa taste ko. Yung kaya mga ganun. Ang nangyari nga lang dito, kay Daddy Problema, Taiga, sinasangla nyo yung dignidad nyo eh. ano na, diploma o dignidad. Parang ganun na ba? Nagkakaroon ng problema eh, di ba? Tingin, sinasangla nyo na yung dignidad nyo. Yun lang talaga yung, ano nun eh, yun lang talaga yung pwede mong masabi dun eh. Kasi taktingin, hindi mo naman talaga gusto yung tao, tapos magpapanggap ka na may gusto ka sa kanya, tapos, di ba, papakitaan mo ng romantic shit sa mga sayaw-sayaw ninyo, ganyan. Tapos, biglang may lalabas na video na niyakap, ayaw mo yung yung tao. Hindi kasi nga, boy. Siguro sa babae, talagang collab lang. Kasi nga, mataas. Pwede. Diba? Pwede may, oo, pwede. Baka sa babae, collab Pero lang. hindi rin. Hindi, wait mo, hindi. Ito lang. Babae, collab lang. Pero sa lalaki, Collab. Sa lalaki, taktik collab na. kaso, yung si lalaki, na-trap na boy, na ano na, hindi niya na, wala na, nahulog na, parang ganun. Pero ikaw kapatid, anong masasabi mo sa mga ganong klaseng ano? Kasi nakikita ko siya sa mas malalim na pero ikaw muna. Kumbaga parang paano mo nakikita yung ganong klase ng pakikitungo sa, let's say, sa tao o kaibigan o collaborator, 'di ba? Ganun. Anong tingin mo sa ganyan? Yung katulad. Yung usual na ginagawa ng mga babae sa mga ganyan na Hindi, nangyayari. ang ano ngayon, nasa social media na talaga eh. Alam mo yun, parang yun yung ano ng tao, umiikot na minsan yung buhay ng tao sa social media. So, yung babae, parang siguro may tropa ng tropa, si Daddy Taiga hanggang, sige, try natin. Collab kami ni Daddy Taiga. Then, kaso, ang hirap din kasi, lalo na pag sinimulan na kayong, pag nag-trend na, yun na yun, minsan, isa rin yun, pag nag-trend na eh. Parang, Tsaka kapag ka nilink ka talaga, tas kung meron man na isang tao na, let's say na talagang na-fall talaga sa ganyang klaseng sitwasyon. Isang lalaki, specifically, di ba? Na na-fall talaga sa ganyang klaseng sitwasyon. Tangina parang tapos, meron. Actually, parang feeling ko meron. Hindi ko na babanggitin yung influencer, tayo na nakakaawa rin. Sige. Pag napapanood ko eh. Basta ang storya niya medyo parang foreign yung babae, tapos pumunta rito sa Pilipinas. Oo. Okay. Sinundo niya, di ba? Kilala mo, parang Alam ko na. line item na lang, di ba? Tapos sinundo niya pa sa airport, binigyan niya ng flowers, ganyan. Kasi parang sa ano pa lang, ang sistema kasi parang develop na sila, internet pa lang eh. Yung araw-araw sila magkasama sa live TikTok, ganong style eh. Tapos, pagdating dito sa Pilipinas, ayan na nga, tapos nagkaroon sila ng mga show pa, na mga mini show, nakakanta sila, ganyan. Tapos, ewan ko kung sa kanino tumuloy yung babae. Parang dun yata sa lalaki tumuloy yung babae. Hindi ko, Tapos ito na, nung umuwi na yung babae dun sa ibang bansa.
Biglang sinabi na kasi syempre yung mga fans nanggigigil ngayon kung anong sitwasyon nilang dalawa kasi kilig to the bones eh. Yung di love ba? team ba? May love team na. Alam mo naman 'di ba yung video pag nilagyan mo ng romantic na, Na song? audio, Oo. na song, nagiging romantic yung eksena eh. Di ba? Kahit na hindi naman romantic yung eksena, nagiging ganun eh. So yun na nga, gigil na gigil yung mga tao, tinatanong kung ano ba sila na ba, ganyan-ganyan. Tapos wala na, sinagot ng babae na hindi pa siya ready, pa-prioritize niya muna yung career and studies. Oh my ganun. God. And hindi The sila, study first na method. hindi ganun hindi ganun yung tingin ko sa kanya, hindi kami same wala namang masama doon. Wala namang masama doon, ganun talaga. Pero kasi bilang lalaki, lumang tugtugin na yun. Ginamitan ng study first method. Oo, yun na yung yun na yung polite way to say I don't like you. Ano Hindi pa ba? kita type, di ba? Ano pa ba yung mga ibang ganyan ng babae? Paano sa generation ngayon, ano ba yung mga ways ng babae para i-reject yung lalaki sa magandang paraan? Sa hindi masakit na paraan. Hindi mo sakit na paraan. Parang ganun eh. No? Puro ganun lang din eh. Generational curse na yan. Eh. Parang umiikot na yan sa ganyan. Eh. Laging, unahin ko muna yung sarili ko. Ganyan. Hindi ko, lost pa ako. Sometimes I get tired. Lalo na pag ginamitan ka ng, alam mo, ayoko kasi, hindi, yung kunyari, umamin ka na, no? Tapos sasabihin ng babae sa'yo, siyempre, alam mo, sa totoo lang, naging malapit ka na sa akin eh. Parang kuya na nga kita. Kuya Zone, yan. Isa yan sa Kinuya mga ka na. ganyan. Mga habit yun ngayon. Dati na yan. Matagal na rin naman yan. Pero sadyang, ganito. Ito napansin ko, pre. Ganito napansin ko yan. Kung yung babae ngayon, patindi na lang patindi. Like, to the point na, ang lakas na nila, kaya na lang mag-manipulate ng ganong kabilis. Yung mga papunta ganyan yung Kasi mga ibang di ba? Kasi meron ng pwede mo nang pekein lahat kasi sa social media. Pero ito, pre. May first impression ka, may di ba? Yung lalaki naman, pahina naman ang pahina. Oo, Di ba? napapansin ka. Pansinin mo. Pahina naman ang pahina ang mga lalaki ngayon. Kasi nga, Kung ang babae, nauuso na yung pagiging independent. Di ba? Matindi na yung independent, ganyan. Yung mga lalaki naman, pasupot ng pasupot. pasupot. Oo nung recent tayo, nagkukwento ka sa akin ng mga nanghihingi na ng advice sa'yo eh. Oo, di ba? Wala eh. Sadyang, di mo alam paano mo na, lalo na nakita ko yung post ng isang lalaki naman na, will you be my girlfriend again? Nakita mo na yata yun eh. Parang nakita ko yan. Yung meron siyang ginawang kartulina, nakasulat doon, will you be my girl? May pa-balloons, may mga pa-picture, may mga, tapos binibidyohan siya ng tropa niya habang umiiyak na kagano. Ay, oo, matagal na yan. Matagal na yan yung video na yan. Will you be my girlfriend again? Tapos yung nilalagyan ng mga kantang kung ano. Yung kanta na Pero yun nga ang isa sa mga bagay na siguro nami-miss out ng konti ng mga babae. Pero at the same time, okay lang din na nire-reject. Parang gano'n, parang nababalanse ko yung thinking na gano'n na okay lang din na nireject niyo yun, yung ganung lalaki. Kasi hopeless romantic and shit. Kasi pag ang lalaki, mahal ka talaga o may something talaga na genuine emotion sa'yo, tangin na magmumukhang tanga talaga yan sa harap mo. Ganun talaga yun. Yung parang normal na instinct ng lalaki yun na okay lang na magmukha akong tanga. Importante makita mo ko, malaman mo yung totoong emotions ko para sa'yo. Di ba? May ganun talaga ang mga lalaki. Natural yun. Actually, ginagamit ko nga yung way na yun para magtaboy ng mga alingas-ngas eh. Pero, yun na nga eh. Parang ganun, may ganun talagang way yung mga lalaki. Pwede ba yun? Pwede ba i-cut yun? Walang ikakat dito. Bawal mag-cut dito. Sinabi mo yan, panindigan mo yan, gago ka. Hindi, pero nga, siguro yun nga, kaya medyo lumalalim yung thinking ko sa ganyang klaseng mga sitwasyon. Kasi feeling ko may mga babae na sobrang insensitive nila to the point na hindi nila alam yung boundary na dapat nila. Hanggang saan lang sila. Yun. Kaya nga, So sometimes you have to find a way to ward them off, di ba?
Pag nabiktima ka lalo ng nung ano, yung mga thirst trapper. Yay! Oh, at the end of the day, ikaw ang kawawa dyan sa mga ganyan. Kaya dapat talaga yung edad ng senior gawin ng 40. 40 Yeah. years old. Speaking, putik Dapat na yan, talaga. recent lang din niya. Dapat talaga maging 40 years old na yung ano, senior. Oo. Kasi habang tumatanda, Okay yun. Kasi sabi niya, alam mo ba ito, kwento ko lang yung mama ko. Yung mama ko kasi, hindi pa siya senior. Parang isang taon na, nanay ko hindi ko lang ilang taon. And I mean, isang taon na lang, parang ano na siya, 60 na siya. So, sabi niya, tagal daw. Alam mo yun, yung mama ko naiinis na maging 60. Na ang tagal niyong makakuha ng mga benefits, di ba? Laging inaano ng mama ko yun, na tagal na maging 60, hindi ko mga ganyan-ganyan. so ibig sabihin, ano na siya, malapit na siya, nasa 50s na ba si Oh, tita? yung mga 59 na ata si mama. Oo, ngayon, matutuwa na si tita kasi pasok na siya. Oo nga, ngayon, dahil nga naiinis na, may mga, pati yung mga tita ko, ganun din na, ayun, tagal pa, 60 pa yung ganyan-ganyan. Eh ngayon, 40 na. Mga discount eh, di ba? Daming mga benepisyo ng senior kasi. O ngayon, 40 na. Paano na yung kasabihan na life begins at 40? Life ends at 40. Life begins at 30. Hindi, life begins at 40 with a twist. Yan na yun, boy. Kasi nga, mag-ano ka na eh. Magkakaroon ng mga benefits eh. Life begins at 40 with discounts added. With 12% VAT discount. Eh, paano, di ba may mga, katulad ng mga 40 na hindi pa rin mukhang 40? Tapos meron na silang senior citizen card. Di ba? Oo, no? Di ba? Paano yun, ano? Paano yun? Si Utol nga eh. Pang 50 na yun. Pero ang itsura nun mukhang late 30s lang yun. Oo, eh, di ba? Kuya Francis. Parang mga ano lang, parang pupunta pa lang ng 40, parang halos kaedad ko lang yung itsura na ni Kuya. Pero nasa ano na yun, 46, 47. Magpo-47 na yata si Kuya eh. Ano Okay, yun? meron. So, Paano pag- senior ID ka na. Paano yung mukha kang bata, pero bibibi ka na ng senior? Parang niloloko mo na yun ah. Ano na ba yun, boy? Ano ba? Plano pa lang ba yun? Aprobado na? Ano ba? Hindi ko alam. Basta nakita ko lang sa Facebook yung nakaraan na ano. Baka daw, baka. Payag ba kayo na gagawin ng ano? Hindi pala payag kayo. Basta ganun, senior citizen, ano na daw, Gagawin na 40. gagawin na daw 40 years old na lang. Ganun. Kaya natawa ako kasi 30 na ako eh. So, boy, Parang yung mga sakit ng mga senior, bigla ko naramdaman. parang nagkaroon ako bigla ng gout. boy, parang ano, boy, wait lang. Kunyari, 39 ka na. Tapos, di ba, ang 40, pa-senior na. Pag patak mo ng 40, bigla mo mararamdaman yung likod mo. Parang bigla ka magkakasakit, bigla ka mauubo. Parang lahat mararamdaman mo Bigla ako pag-isip. magkakaroon ng mga ano, yung mga parang sumisipol na ubo. Yung... Pero takting yan ha, kung gagawin yung gano'n naman, yung edad ng pagiging senior, yung mga 60 pataas, hindi nyo mabigyan ng Hindi, boy. ano ng tamang benepisyo. Putik. Kung ako, Niloloko nyo yata kami. hindi, kung ako, boy, mayroon akong plano dyan. Di ba sabi nila ang 40, magiging senior na, start. Lalagyan ko ng ranking. Kunyari, senior 1, 40 yun. Senior 2, 50. Tapos senior 3, 60 na yun. Yun na yung parang... Iba-iba yung benepisyo. Oh, yun! Iba-iba yung benepisyo. Oh. Di ba? Pwede. Siyempre, yung mas matanda, mas mataas yung benepisyo, di ba? Oo, di ba? Pwede. Oo. 40 years old, senior, Oo. di ba? Hindi yung senior na yung ugod-ugod. Kasi pag sinabi mo yung senior ID ka, yun na yung parang indulto na ng buhay ng tao. Hindi. Ang salitang senior kasi minsan lalo na pag sa musikero, pag sinabing senior ka na sa Di ba? music, Yung ano ka, ibig sabihin, malupit ka. ang tindi mo nun, yung pag ang Seniores bilis yan, mo Brad. na, Mga ganun, di ba? sobrang galing mo na tumugtog, kahit saan kaya mong bagay, gano'n na yun eh. Pero pag sinabing senior ka sa pagiging tao, Sa edad. o sa edad, Oo. tayo na parang ka ng, Dapat yung ano doon, yung may mga tungkod na, yung dalawa. ay dapat hindi pala senior ang tawag. Pag 40, dapat may ibang tawag dun. Oo, di ba yung... Warrior. Pag 40 ka, warrior ka na. Oo. Mas ano, parang kumbaga, magiging grandmaster. Yan. Brad, meron ka na raw epic ID.
Uy, ang angas na. Ang angas nun. Epic ka na, umabot ka na ng 40. Tapos mahirap ka pa rin. Epic talaga yun. Ano ka na, mythic na ako eh. Di ba, may mythic ID ka na? Yung ganun. Oo nga, no, baguhin mo yung tawag sa ganyan para hindi naman masyadong depressing pakinggan yun. Kaya ka kumukuha ng ID para sa benepisyo. Pero ang huling tanong, Yan. hindi natin nasagot, kapatid. Ano ba yung ano? Diskarte o diploma? Ayun. Kasi doon tayo nagsimula pero Okay, hindi okay. natin natapos yun eh. Sorry, alam Ang ganyan. nasara natin. Okay, sige. Dito isasara natin to. Sige, sige. Alam mo, ganyan kasi talaga kami yun. May maraming sub-topics na tinatawag. Hindi mo may topic. Sumasanga eh. Pag sumanga, Sumasanga medyo yung topics eh. maiiwanan, so pasensya na. Okay. Balik tayo doon. Oh. So, ano yung tanong? Diskarte o diploma? Doon ako sa O. Hindi ako pwede piliin yung O. Hindi ako pwede. Diskarte o diploma. Para sa akin, kung mayroong pagkakataon na makapagtapos, diploma. Kasi alam ko, hindi lahat nabibigyan ng chance nun, Dre. Para sa akin to, pre, opinion ko lang na, kunyari, kaya mo naman makapagtapos, go. Kunin mo yung diploma. Then, saka mo gagamitin yung diskarte na natutunan mo dun sa school. Kasi sa akin, Dre, hindi ako naniniwala na wala ka namang natutunan sa Sa school? Libre yun. na hindi mo Kaya- pwede gamitin sa no, sorry. Kasi may mga naririnig ako na gano'n na sa totoo lang wala akong natutunan sa pag-aaral ko sa ginamit ko dito eh. Sorry pero para sa akin, pag may chance makatapos, kung pinagpala ka bilang tao na yung pamilya mo kaya kong patapusin ng pag-aaral ng college, go. Tapusin mo. Oo. Tapos saka mo gamitin Huwag yung niyo i-take diskarte. for granted. Yes. Huwag niyo i-take for granted yan. Yun yung- Opportunity yan. Siyempre, Maaga ako namulat sa ganyan, yung mga diploma versus diskarte na yan. Na ganyan. Na parang ano pipiliin mo? Mag-aaral ka pa ba? Ayaw mo naman na mag-aaral. Ganyan, di ba? 16 years old ako nung first time ko maka-encounter ng parang multi-level marketing sheet. May mga ang tawag doon, yung mga spill na ganyan na sinasabi nila na kailangan matuto kang magnegosyo, ganyan sa murang edad, ganyan. Ang usual na ginagawa nila talaga is dinidegrade nila yung value ng school eh. Ganun talaga eh, nagiging nila yan. So, sabay talaga eh. Sabay talaga dapat eh. Kaya nagiging tignan mo, ito sila tigi-digi, di ba? Isingit mo na yan sila tigi-digi dito, yung nagtitrending ngayon, mga kasama nila, Frank Mihanong booking na yan, di ba? Huwag mo ikat niya, booking na yan. si MJ Lopez, boy. Hindi mo sila masisisi, sige, tangin na nagma-marketing shit sila. Pero wag naman masyadong garapal mga Dre. Putay na, hindi lahat ng tao maloloko nyo talaga eh. Di ba? Ang pinakamarami nagiging biktima ng mga yan, usually mga kabataan talaga. Kasi ang kabataan tayo na mapusok eh. Di ba? Pag mga edad mo, mga 18 to 25 years old ka, putya lahat ng opportunity na feeling mo, feeling mo pasok sa'yo at kaya mong gawin, tayo nagagawin mo yan eh. Lahat ng risk na ewan ko ako kasi sa akin, sa side ko, ganun yung nangyari sa akin eh. From 17 hanggang mga 25 years old ako, putya lahat ng risk na pwede kong i-take, opportunity na feeling ko parang kaya ko naman siyang panindigan. Talagang ginagawa ko ng ginagawa. Yan talaga yung una nagiging biktima ng mga yan. Pero putay na wag niyong pabayaan yung pag-aaral niyo, put. Wag niyong pabayaan yung pag-aaral niyo. Ganun lang. Sabay pa rin talaga. Matututunan, may diskarte sa school, may diskarte sa labas ng buhay. Magkaiba yan. Diba? Pero yung bigla kang lalabas from school, na akala mo, naintindihan mo na yung mga pinagsasabi ng mga hinayupak na motivational shitty speaker na yan. Ayun, akala mo naintindihan mo na. Paglabas mo, iba yung mundong, para kang na-culture shock. Pag iniwanan mo bigla ang school, yung normal na flow ng tao. Ay na kasi talagang dyan tayo eh. Yan talaga eh. Wala tayong magagawa. Guys, wala tayong magagawa. Wag niyo subukan baguhin. Huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga lintik na sinuwerte lang yan. Sinuwerte lang yan. O kaya nagkataon lang na ang dami nilang naloko kaya ang bilis nilang yumaman. Yun na lang. Putak tingin, sorry, not sorry. Diba? May ganun talaga kasi may na-experience ako na ganyang klaseng hindi ko nasasabihin yung company, bro. Hindi ko nasasabihin yung kumpanya niyan. Pero putya, ang ginagawa nila talaga, meron silang isang tao na bibigyan ng lahat ng
lahat ng pwedeng ipang yung ipang brainwash. Yung, di ba, bibigyan kita ng bahay, di ba? Bigyan kita ng bahay, bigyan kita ng kotse, di ba? Pero ganito gawin mo, mag-invite ka ng sangkaterbang tao na ganito, pag magpa-invest ka ng sabihin mo ganito. Pag sisinungalingin nila 'yon, na nakuha ko to kasi hard work, ganyan. Pero ang in reality, empleyado lang siya ng kumpanya. Parang ganun lang 'yung nangyayari. Ending nga nabaon pa sa utang 'yun eh. Pero ang yaman na nun ngayon. Yun nga. Congrats. Diba? Pero 'yon, nangyayari 'yung ganong klaseng scheme sa ganyang pati yung mga testimony na yan, yung mga napapanood nyo na, isa ako sa estudyante ni sir, ganyan. Tas in a span of 6 months, kumita na po ako ng 1 million pesos. Na in-apply ko lang tong ganitong klaseng strategy ng basta whatever audio shit na binibenta nila. Tangina, nabibili rin yon sa Upwork. Punta tayo sa Upwork, may nag-hire ng ganun. Kahit na anong kumpanya, para lang meron silang pang testimony sa kumpanya nila. Basta meron ka nung product na meron sila. Personally, nagiging emotional ako, kaya nauutal-utal ako. Nagiging emotional ako kasi dumaan ako dyan eh. And swerte ako na isa ako sa mga unfortunate na tao na hindi yumaman dyan sa ganyan. Gets mo? Kasi kung yumaman ako dyan sa ganyan, baka isa ako sa mga nanloloko ngayon. Baka napapanood kita ngayon. Baka napapanood mo ko ngayon, dinidefend ko yan eh, yung mga yan. Meron ako isang kilala na siguro next time na pag-usapan natin talaga yung tungkol sa mga ganyang klaseng business na since nakilala ko siya sa internet lang din eh. Pero nakausap ko siya nung mga way back 2019, 2018 yata. Isa lang ang goal niya na maging tapat dun sa lahat ng mga magiging estudyante niya na siniwalat niya na lahat yan. Dati na yan. Siniwalat na niya lahat yan, yung mga katarantaduhan ng mga multi-level marketing, networking, ano pang term dyan. Siniwalat na niya lahat yan. Ngayon, parang 5 years later, may mga estudyante siya ngayon na yung hindi fake yung mga testimony niya kasi hindi naman ganun kalalaki yung mga kinikita talaga ng mga tao na yun. Kumbaga, nagkakaroon sila ng decent income sa paraan na hindi madumi, di ba? So, halimbawa, kumita na sila ng kaya na nila mag-sustain ng 5 digits sa span ng 1 year na inaral ko tong ganitong sistema ni Sir ganun. So, baga parang reasonable yung testimony, hindi yung kumita na ako ng 6 digits ng 1 million sa loob ng isang buwan, ganun. Atarantaduhan. Atarantaduhan yan, boy. Kahit pag yun, sabi nga nila kapag too good to be true, it's not true. Yeah, yan ang lagi mong tatandaan pagdating sa mga ganyang klaseng investment investment shit. Kaya ako nasabi na swerte ako na noon naranasan ko na yung gano'n na nasira na ako sa ganyan. Kasi hindi pa ganun kaputok yung ganito, yung post ka ng post sa social media ng mga content. Ganun. Nagsisimula pa lang eh, yung mga YouTube at saka Facebook noon eh. Wala pa nga TikTok eh, ng panahon na nagaganyan ako eh. Etong mga to, putya nakalatay na kayo sa internet hanggang mamatay kayo, andyan na yan. Mga katarantaduhan na pinagsasabi ninyo, di ba? Kanina nga lang, nag-release si Nico David ng video niyan eh. Si Tigi Digi na naman yung pinag-initan niya eh. Takte, ando dun siya sa video ni Finest China ba yun? Finest China. Na, yayamanin talaga yun, mga yayamaning tao talaga yun. Andun, videographer. Tapos sinasabi niya dun sa video niya na kumita na raw siya ng 7 digits, kumita na raw siya ng 6 digits. Tapos yun nga, kasama yun, yung may plaki-plaki pa siya. Na 7 digits yung kinita niya. Gago. Tapos nakikita ka dun sa video nung isa. Mayaman, hindi ka man lang yata nire-respeto nun eh. Dinadaan-daanan ka lang ata dun. Dinadaan-daanan ka lang ata nun eh. Pag nabunggo ka, sabihin pa, baka yung video mag-shake ka, cut mo yun. Gago. Baka ganun pa siya eh. Diskarte o diploma. Diskarte o diploma, pareho. Putik na yan. Yun na yun. Diskarte o Yakapin diploma nyo. pareho. Yakapin nyo pareho. Walang kailangan piliin. Parehas nyo yan dapat natututunan habang nag-aaral kayo. Diba? Kaya ka nga nag-aaral, ine-exercise mo yung utak mo para matuto dumiskarte.
Di ba? Yun. Ngayon, kung ayaw mo na mag-aral, ayaw mo na rin dumiskarte, ibig sabihin. Oo, wag mo na ituloy. Kaya ayaw mo mag-aral kasi wala kang diskarte dun sa pag-aaral eh. Iiwanan mo pa yun. Ngayon, paano ka matututong dumiskarte? Di ba? Paano ka matututong dumiskarte? Eh, dun nga sa pag-aaral nga, tinatamad ka eh. Gumagawa ka ng excuse eh. Di ba? Buisit. Visit. Buisit talaga. So, ayun na. Okay na yan. Dito na magtatapos. Kakaanuhan na rin kami rito eh. Baka magkainitan na kami. Nagkakalokohan na kami dito eh. Subscribe. Yun lang. Boy.